Hoy, Pilipinas! Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, okay ba yung audio natin? Pero pagkaramdam ko, nag-echo dahil medyo walang mga clothes cover itong studio natin. Anyway, ka-coffee, nabalitaan nyo na yan, ha? Binibira nila ngayon si Gibo Teodoro. Mga DDS talaga. Itong mga DDS, kumikilos na sila para gibain si Gibo Teodoro. Alam mo yung strategy nito mga dilis, kung sino man yung nag-i-sponsor sa kanila, kung may bansa mang nag-i-sponsor sa kanila o may malaking politiko na nag-i-sponsor sa kanila, ganitong style, no? Hindi nila kaya si PBBM Sa tingin nila, mawi-weaken nila o mapapahina nila si PBBM kung masisira nila yung mga malalakas na tao sa paligid ni PBBM. Gibo Teodoro. Very strong si Gibo Teodoro. Even China, hindi umuubra kay Gibo Teodoro. Talagang babarahin ka. Talagang susupalpalin ka ni Gibo Teodoro. First Lady Liza Araneta Marcos. Itong dalawa na yan, pansinin ninyo, yan ang lagi ng subject ng mga demolition job na ginagawa nila. Si First Lady at si Gibo Teodoro. Now, ngayon, matunog. Binabakbakan nila ng binabakbakan itong si Gibo Teodoro. At alam mo kung anong nakakatawa? Yung pagkakaroon daw po nito ng passport mula sa Malta. Kasi kung inyong matatandaan, bago pa mag-2022 elections, i-withdraw na ni Gibo Teodoro yung kanyang Maltese passport. Pero, imagine mo 2021 pa na-withdraw yan, o kaya, I forgot the term basta, wait lang surrender, yun. That's the term na ginamit ni Gibo Teodoro. Sinurrender na yung Maltese passport na yan, 2021 pa lang. In preparation, or actually, before siya nag-file na Certificate of Candidacy for 2022, sinurrender niya na yan. Tapos anong ginawa? Hinukay na naman itong mga DDS itong issue na yan. Ibig sabihin, 2021 pa yung issue, 22, 23, 24, 25, 26, 4 years hanggang 25 lang. 4 years na, kinalkal na naman nila, pinalutang na naman nila. Wala kasi silang ibang maisip, wala silang baho na maibabato dito kay Gibo Teodoro, kaya hala, sige, kalkal sila ng kalkal. Napapahiya lang sila. Ang masaklap lang, itong masaklap yung mga DDS naniniwala. Ay, grabe si Gibo Teodoro, dual citizen daw, grabe, may passport ng Malta, bakit yan in-appoint bilang secretary ng Department of National Defense? May ganyan pala siyang problema. Yan na naman ang narrative ng mga dilis. Alam mo kung nag-iisip lang itong mga dilis na ito, hindi aabot sa punto na pagtatawanan na lang sila ng taong bayan. Unang-una, paano siya maa-appoint bilang secretary ng Department of National Defense kung dual citizen siya? Sa tingin ninyo, sa dinami-dami ng congressman at senador na miyembro ng Appointments Committee ng Kongreso, sa tingin mo, lulusot yan yung pagiging dual citizen ni Gibo Teodoro? Wala bang sa hindi? Baka nakakalimutan ng mga dilis na appointed na si Gibo Teodoro. Confirmed na yung kanyang appointment bilang secretary ng DND. So dapat basic na yan. Ilang taon na lumipas 3 taon na siya dyan. Basic na yan. Dapat alam na ninyo yan na hindi lumusot yan. Pero nakakatawa ngayon, pinalutang nyo na naman itong issue na yan. Alam mo, swerte din ng Gibo Teodoro. Dahil walang malalang issue na maibabato sa kanya. Matino yung tao Mahusay yung tao hala, sige, kalkal sila ng kalkal nang maisisira dito kay Gibo Teodoro. Bakit si Gibo pinupunterian nila? Tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, ang tina-target nito mga dilis na mga demolition job, yung mga taong malalakas sa paligid ni PBBM. Gibo Teodoro, First Lady. Dalawa na yan. Sige, basahin natin itong balita mula sa Manila Bulletin. Ang masaklap, pinatulan din kasi ng mainstream media yan, no? DND demolishes dual citizenship controversy, hounding Gibo. Sampul. Mabilis lang naman counter-attack itong mga fake news sa mga dilis No? Labas mo yung totoo. Simple lang. Maglabas ka ng statement. Sabihin mo yung katotohanan. Tapos, ang issue. Pahiya itong mga dilis na yan. The Department of National Defense or DND clarified Monday, July 14 that Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. has renounced his Maltese passport following accusations that he has dual citizenship and is not qualified to hold public office. Di ba? Sinisigaw ng mga dilis. Hala, hindi ka pwede dyan. Hindi ka dapat tumawak ng posisyon sa gobyerno dahil ikaw ay dual citizen. Ikaw ay Maltese, ikaw ay Pilipino, bawal ka humawak ng posisyon. Sinasabi ng mga eng-eng na DDS. In a statement, DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andalong said
the alleged existing Maltese passport of Teodoro was already surrendered and renounced. Yun pala yung hinahanap kong term kanina, renounce, no? Was already surrendered and renounced prior to the filing of his certificate of candidacy in 2021 for the 2022 senatorial elections. Tagalogin natin ha. Totoo na meron siyang Maltese passport. Totoo na dual citizen siya. Malinaw na malinaw yan, ka-coffee. Pero, noong 2021, ni-renounce ni Gibo Teodoro yan. Ilang taon na lumipas, 2025 na. 4 na taon na po ang lumilipas. Ni-renounce at isinorender ni Gibo Teodoro yung kanyang Maltese citizenship. Dahilan para nag-iisa lang ang kanyang passport, kundi Pilipino lang siya. Filipino passport lang ang hawak niya at wala na siyang hawak na Maltese passport. Malinaw na malinaw yan. O hindi nyo pa mag-gets yan? O sige, puntahan nyo sa Department of Foreign Affairs. Puntahan nyo sa DFA o kung sino mang opisina ang pwede nyo puntahan para ma-verify ninyo yan. Mabilis nyo lang ma-verify yan kung nagsasabi ng totoo o kasinungalingan itong si Gibo Teodoro. Si Teodoro po ay natalo noong 2022 elections. Pang-15 siya actually, no, sa senatorial seats, no. Not bad kasi pang-15 siya, di ba? Actually kung tumakbo nga ulit yan baka lumusot na po yan noong 2022. So malamang sa malamang, very sharp itong si Gibo Teodoro. I-withdraw, i-surrender niya, i-renounce siya yung kanyang citizenship bago siya mag-file ng certificate of candidacy sa pagkasenador. Na hindi pumasok sa kukote ng mga dilis yan. Andalong said, the existence of the Maltese passport was disclosed to the Bureau of Immigration and Commission on Elections prior to the 2022 elections. O yan Akala nyo, malulusutan nyo sa Gibo Teodoro ha? Inamin niya. At alam ng Bureau of Immigration, alam ng BI, at alam ng COMELEC na meron siyang Maltese passport pero bago pa ang 2022 elections. He also added that it was also briefed by Teodoro to the Commission on Appointments before their confirmation of his appointments as Defense Secretary. Definitely. Kasi pag sumalang ka sa Commission on Appointments, lahat yan kakalkalin nila Diba? Hahalukayin talaga yung pagkatao mo dyan Lalo na kung may mga galit sa'yo ng mga mababatas, hindi ka maa-appoint dyan sa posisyon na yan o hindi ka makakonfirm sa posisyon na yan. So, hindi rin naging sekreto yan sa confirmation of appointments. Alam din ng mga mababatas na si Gibo Teodoro ay nagkaroon ng Maltese passport. Alam nila yan. At walang problema dyan dahil na-renounce na nga yan 2021 pa. The motive of this rumor is clear and known to Secretary Teodoro. Exactly. The timing of the article adds to this motive, sabi po ni Andalong. Malinaw na malinaw. Demolition job itong ginagawa nila. The defense official did not immediately clarify the possible motive of the allegation on why the timing of its release was significant. Alam ninyo, si Gibo Teodoro, very strong yan. Pag nagsalita yan against China, talagang bibirahin ka And even yung supporters ng China, talagang bibirahin ka. So, syempre, may mga tinatamaan ng mga pro-China, may mga tinatamaan ng mga dilis, syempre, kinakailangan gumantihan. Para saan ang pera? Napakarami nilang pera kung hindi sila makakaganti kay Gibo Teodoro. So, yan ang kanilang diskarte. I-black ops natin yan. Demolition job natin yan para sirain yung credibility ni Gibo Teodoro. Di ba? Pag na-weaken nila si Gibo Teodoro, hoping na mawi-weaken nila, mapapahina nila ang ating presidente. Ganyan ang style nila. The defense official did not immediately clarify the possible motive of the allegation or why the timing of its release was significant. Malinaw na pinupondohan nila yan. Black option The DND released the statement after a Manila Times article alleged that Teodoro holds a Maltese passport which supposedly makes him a dual citizen. Manila Times, alam na. Under Philippine law and constitutional principles, individuals holding public office, especially those in cabinet-level positions, are not allowed to possess dual citizenship. Sa tingin ninyo, tanga si Gibo Teodoro at hindi niya alam yan? Bar top notcher yan? Top 1. Napakatalino ng tao na yan. Sa tingin ninyo, ma-overlook na yan isang Gibo Teodoro? Definitely hindi. Napakatalino ng mama para hindi niya malaman yan. The article claimed that Teodoro acquired Maltese citizenship through the European country's Golden Passport or Citizenship by Investment Program. According to the article, Malta's scheme requires a minimum contribution of €600, roughly 39 million pesos po yan,
to the Maltese government, the purchase of long-term lease of property, and the donation to charity. And those granted citizenship are required to take an oath of allegiance to the Republic of Malta. Grabe, oh. Talagang sisirain ka talaga eh. Pinablish nila yan sa Manila Times. Talagang sisirain ka talaga, oh. In short, si Gibo Teodoro maraming pera ang pinapalabas nila na. Nag-invest siya ng worth 39 million pesos dyan sa Malta, no, para makakuha siya ng kanyang technically citizenship sa Malta, di ba? Kasi magte-take ka ng oath eh. Oath of allegiance to the Republic of Malta. Oh. The article cited an identified diplomatic analyst who stated that Teodoro may have exposed himself to perceptions of compromised loyalty or worse, susceptibility to foreign influence. Grabe ah. Alam mo, ang gustong narrative nilang buuhin dyan, tanggalin si Teodoro sa gobyerno ni PBBM dahil ang loyalty niyan wala sa Pilipinas kung hindi nasa Malta. Yan ang narrative na gusto nilang buuhin dyan. Kaya ginawa nila yan. Nagagastos ka ba naman, oh? Mag-publish ka ng article, oh, para palabasin mo si Gibo Teodoro hindi loyal sa Pilipinas. Samantalang kung anong ginagawa ni Gibo Teodoro para ipagtanggol ang Pilipinas laban sa China, hindi mo matatawaran. Yet may mga ganyang tao, mga tinatamaan ni Gibo Teodoro na gagawa ng black ops, gagawa ng demolition job para sirain siya. Oy, ang kasamaan talaga hindi magtatagumpay. Yan, napahiya kayo. Simpleng statement, D&D, basag na basag kayo. Oh. Walang problema, walang mali sa ginawa ni Gibo Teodoro dahil 2021 pa lang. Ni-renounce niya na yan, citizenship na yan. Ibig sabihin, wala na siyang Maltese passport 2021 pa lang bago siya tumakbo sa pagkasenador ng 2022. Malinaw na malinaw yan. Kaya napapahiya kayo sa inyong mga kalokohan. Oy, umayos naman kayo. Wala kayong ibang maisip? O wala talaga kayong maibabatong baho kay Gibo Teodoro? No. Hanap kayo na ibang tatargetin. Yung sa tingin ninyong madumi, si Gibo Teodoro pa pinunterian nyo. Napakahusay, napakalinis ng mamang yan. Anong nakita mong kalokohan ginawa niyan? Diba? Wala kang makita. Napapahiya lang kayo. O siya, sige. I-komento ang inyong mga opinion, reaction. Baka may mga gusto po kayo sabihin dyan sa comment section. No? Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang. Please like and follow. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Ka-coffee. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng naigdig. Bye-bye.